Ulitin ko po. Magandang umaga po sa bawat sa atin. Salamat po. Sa umagang ito, pag-aaralan po natin ay hango sa Genesis. Ito po yung isang magandang pagpapala sa bawat isa, lalo na kay Abraham. Kay Abraham, kung saan dati Abram, naging Abraham. At alam ko na bawat sa atin, pamula nun sa Genesis sa Old Testament, hanggang ngayon, ay dala-dala po natin ang pagpapalang yun. Bagamat hindi po natin nakikita minsan, pagkat ang nakikita po natin, yung mga bagay na kung saan nakikita lang ng ating mata, pero hindi natin nakikita at naglulubos sa puso natin kung ano ba talaga yung pagpapala ng Diyos sa bawat sa atin. Ating po pag-aaralan ngayon ng tatlo, ang ating pag-aaralan ngayon sa umagang ito, pinagamataan itong pagsunod, plus pananampalataya equals pagpapala. Ulitin nga uli natin. 1, 2, ready, go. Teka, sandali. Sabay-sabay po. 1, 2, ready, go. Pagsunod, plus pananampalataya equals pagpapala. Gusto ba niyo ang pagpapala? Siyempre. Lahat po tayo ay gusto ang pagpapala. Pero, dapat makita na doon, ano nga ba ang pagpapala sa bawat sa atin? Saan ba nanggagaling ang pagpapala? Kasi minsan, ang pagpapala, alam natin, minsan sabihin natin sa ating sarili, dahil sa aking effort, sa aking lakas, sa aking galing, kaya ako may pagpapala. Pwede po yun. Bakit ang hindi? Pero, tanda po natin, ang pagpapala po ay lagi nanggagaling sa Diyos. Amen po ba? Naalala ko po nung sa Laguna, 1997 na to, 1998 yun. Naghukay po kami doon ng, siguro kwento ko na, naghukay po kami doon ng ginto. Kami po magkakapatid ang nag-finance. At sa pagpipinance namin yon, meron po kaming kasama doon, kung tawagin si Alice. Isa po siyang medium. Kasi ang mga kapatid ko noon ay puro Katoliko eh. Ako lang po yung usakuan Christian. At kami pa ni Eva noon ay nasa Makati pa noon kami nagtatrabaho ni Eva. Tuwing Sabado, Linggo lang po ako umuwi sa San Pablo at tinitingnan ko po yung hinuhukay po doon. Minsan, tumawag po yung aking kapatid. Sabi niya, Tutoy, bakit? Sabi ko, anong problema? Tayan mo itong ganito. Ano yun? Tatama ito sa loto. Sabi sa akin ng kapatid ko. Ako naman, si Luko, tanga. Ang ginawa ko, dahil gusto kong magkapera at yumaman, ang ginawa ko, tumaya ako ng loto. Talaga, sumunod ako eh. Mga 1997 na ito, 98 yun. Taya. Sabi ko, siguro tatama talaga ito kasi magaling yung medium namin. Talagang, alam nyo, talagang grabe yung medium na yun. Nung nakita ng kapatid ko na merong nagkabanggaan dyan sa highway, sa super highway, sirit ang dugo ng lalaki, tsaka yung babae, talaga ang dami ng dugo. Yung si Alice, ang ginawa niya, kumuha ng panyo, ginanyan lang sa ulo ng baba ng matanda, ng baba lalaki. Tapos yung isa, ginanyan lang, nawala yung pagpanadugo. Sabi ng kapatid ko, talagang magaling ito. Sabi gano'n, ginagaling niya, no? Ngayon, nung araw na yun, kinabukasan, dali-dali ako, hindi alam ito na iba eh. Ngayon ko lang ito sabihin kay iba eh. Hindi talaga ito, ito talagang idilihim ko. Sabi nga lihim ng Guadalupe. Hindi ko sinabi ito sa asawa ko. Tinignan ko yung tumama. Alam po ba ninyo, 4 na numero yung tumama at kulang na lang ng 2. Sabi ko, sayang. Nagkapera din ako noon eh. Kasi pagka 3, 500. Pagka 4, ewan ko kung 15,000 na ata pinanalunan ko yun. Hindi ko sinabi sa asawa ko.
Yung ganun mga bagay, mga kapatid, na yung biyaya na alam ko na sa Diyos lamang gagaling, pero ang pinangunahan ko ang Diyos sa buhay ko. Nangako ang teksto sa bawat sa atin, sabi nga, hindi natin kayang hingin o isipin man ang mga bagay na ibibigay sa atin ng Diyos. Bakit? Dahil narito ang formula po. Dapat makita natin ang formula ng pagpapala sa bawat sa atin. Bubuksan ng Diyos ang kalangitan at ang kahadiran ng Diyos kung tama ang pagpapala ibibigay sa atin. Kung tama yung ating pananampalataya at tama na susunod tayo sa Diyos. Tama po ba? Hindi po natin alam kung ano ang kahadiran ng Diyos para buksan ang kanyang pagpapala sa atin. Kailangan makita natin kung ano yung formula na yon. Ang formula po, sabi dito, yung ating pagsunod plus pananampalataya equals pagpapala. Ito po ang dapat natin pag-aralan ngayong umaga. Kung pinagsama-sama pagsunod at pananampalataya, ang resulta ay pagpapala. Higit kaysa maaari nating hingin o isipin. Hingin o isipin, kailangan tayo sumunod upang pagpalain. Ito yung una, pagsunod. Ano ang ebidensya na tama ang formula, ang ebidensya ay si Abraham. Ang tama ay si Abraham. Tama yung ebidensya, tama yung formula kung bakit si Abraham ay pinagpala ng Diyos. Una, pagsunod. Mga kapatid, sabi ng Diyos kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at iyong mga kamag-anak sa bahay ng iyong ama. Uprooting po ito, madalian po ito. Isa sa pinakamahirap na elemento ng buhay kung saan ang pagsunod ang gagawin natin. Kita ninyo, sabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong kinalalagyan at pumunta ka sa kung saan ka dadalhin. Alam po ba niyo si Abraham, hindi nag-isip kung ano sasabihin, Lord, bakit? Kontento na ako dito sa lugar kong ito. Mayaman na ako dito. Marami na akong ari-arian. Marawak na ang aking kalupaan. Pero bakit dadalhin mo ba ako doon sa lugar na yun na hindi ko alam? Ba? Hindi po ganun na nangyari kay Abraham. Wala pong siyang sinabi sa Diyos at ang ginawa ni Abraham, siya ay sumunod. Kung tayo kaya si Abraham, mga kapatid, kontento na tayo sa buhay natin ngayon. Sabi nga natin okay na ako dito, meron na akong bahay, meron na akong ari-arian, meron na akong pamilya, okay na ito sa akin. Pero pag sinabing gusto mo, pumunta ka sa bagay na yun, katulad ni Abraham, ano kayang gagawin natin? Susunod kaya tayo? Siguro, pag-iisipan natin mabuti, pagsunod, mahirap. Sa kanyang kalagayan, ito mahirap sa anumang bagay, pagbabago. May dalang panganib, sabi nga, yung pupuntahan ni Abraham, may dalang panganib, may panganib na pinagagawa Diyos sa kay Abraham. Hindi madaling iwan na isang lugar na komportable na siya doon sa isang lugar na yon upang pumunta sa hindi sigurado, sabi doon, at pagsunod maaring alisin tayo sa Diyos mula sa ating comfort zone. Ito yung nangyari kay Abraham. Mahirap po sumunod siya sa isang pinag-uutos na hindi niya alam. Pero si Abraham, sumunod po sa kanya. Sumunod siya sa Diyos. May nagsabi, sabi nga higit na pinaghahalagahan ng Diyos ang ating pagsunod kaysa ating pagiging reliyoso. Ito po yung tanda natin. Mas higit na sinasabi, mas higit ang gusto ng Diyos, tayo sumunod sa Kanya kaysa magiging reliyoso natin. Marami sa panahon ngayon na religion ang pinag-uusapan nila. Reliyon ang kanilang iniisip. Reliyon ang kanilang dapat gawin kung saan dapat sila pumunta sa reliyon ito. Pero hindi po yun ang sabi doon. Sabi sa 1 Samuel 15:22, akala mo ba'y higit magugustuhan ni Yahweh ang handog kaysa hain, kaysa pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh
kaysa paghandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ito pala ang dapat natin gawin, mga kapatid. Yung pagsunod sa Diyos ang dapat natin gawin. Hindi yung paghahain natin. Alam niyo, mga kapatid, di ba, paglinggo, sasamba tayo, di ba? Tama. Pero, sa pagsamba natin sa Diyos, meron mga obstacle pa sa ating sarili. Lalo na pagkagigising ka ng umaga. Gigising ka maaga-maga, tapos maliligo ka. Pagkaligo mo pa, hindi mo alaman kung ilang oras ka naliligo. Diba? Pero kasi maligo diyan 3 oras ka maligo. Pagpasok sa pinto ng comfort room at sila ay maliligo, bilangin mong oras, 30 minutos na, wala pa. Yung pala, isang buwas pa lang, 30 minutos na. Sorry po, dito yung ganun. Alam mo ba ninyo kahapon, sa discipleship training namin, tinanong ko yung mga dinidisciple ko. Sabi ko sa kanila, may mga pangarap ba kayo? Sabi ko po, Pastor. May tinanong ako, ano ang pangarap mo? Sabi niya, gusto ko po magkaroon ng sariling bahay. Wow, mabuti yan. Tinanong ko yung isa, ganoon din po, gusto ko rin magkaroon ng sariling bahay. Ngayon, ang tanong ko ulit sa kanila, paano ka magkakaroon ng sariling bahay? Sa paanong paraan? Sabi niya, magsisikap po ako, mag-aaral ako mabuti, at pagkatapos noon, pag ako po ay pagsikap na, bibili na po ako ng sariling bahay. Ilang taon ang gusto mo bago marating yung mga bagay na yan? Sabi niya, 5 taon. Sabi ko, sa 5 taon, sigurado ba ma-achieve mo yung iyong hinihingi na magkaroon ka ng sariling bahay? Excuse po. Sorry po. I'm sorry po. Sorry po. Tapos sabi niya, nag-isip siya. Alam mo, nag-aaral pa siya ngayon. Kung matatapos sa next year, 4 na taon na lang. Pero alam niyo mga kapatid, sabi ko, ma-achieve mo yan ang 4 na taon. Makakapagtrabaho ka sa 4 na taon na ikaw ay pagkatapos mo makapagtrabaho ka kaya at yung iyong gusto ay ma-achieve mo sa pamagitan ng iyong pagtatrabaho. Nag-isip siya. Nag-isip. Ano po ba niyo mga kapatid? Ito yung pagkakamali ko. Hindi ko nakita sa sarili ko yung gusto ng taong ito na pagdating ng 4 na taon o 5 taon ay ma-achieve na yun. Bakit? Dahil binigyan ko kagad ng conclusion dun Binigyan ko kagad ng conclusion Hindi ko nakita na meron nga palang Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa bawat isa. Tama po ba? Yung po yung pagkakamali ko kanina nung nagbubulay-bulay po ako kagabi, sabi ko, mali ata yun nangyari sa akin na binigyan ko kagad ng conclusion siya. Mamaya, ma-achieve nga naman niya na 4 years yung kanyang gusto. Alam mo, makapag-loan siya. Tama, di ba? O magkakaroon sa sarili bahay. O kaya, pumunta siya kay Mernagoo. Sumama siya sa Pogo. Hindi, sorry, hindi po yun Hindi po yun Joke lang yun, joke lang. Yung ganang mga bagay, sabi ko, bakit nga naman binigyan ko agad ng hangganan yung kaisipan ng taong ito at yung gusto niya ma-achieve pagdating ng araw. Yung pagpapala ng Diyos na yun ay dapat nakita ko agad sa oras na yun na binaliwala ko yung gusto niya. Kaya mga kapatid,
makikita natin na ang pagsunod sa Diyos ay dapat natin makita para bumukas yung kahadero ng Diyos sa bawat sa atin. Ano naman po ang pananampalataya? Sabi ng Diyos kay Abraham, pumunta ka sa lupa, ituturo ko sa iyo. Hindi sinabi ng Diyos kung saan siya pupunta, walang address o mapa. Noong panahon yun, siguro walang address o mapa. O, di ba? Noong panahon yun. At siguro, kung wala naman sigurong kapitbahay na si Abraham eh. Kung may kapitbahay ma'am siya, sabihin na lang ni Abraham, saan ba punta yung Divisoria? Halimbawa lang. Sabihin na Abraham sa kapitbahay niya, saan man papuntang Divisoria? Eh, hindi naman alam nung pagtatanong kasi siya at ang Diyos lamang ang may alam kung saan siya pupunta. Tama po ba? Kaya, yung mga bagay na yon, sabi niya, wala namang mapa o address. Alam niya Abraham ang kanyang inalisan, ngunit hindi alam niya ang kanyang patutunguhan. Basta sabi lang sa Diyos, ituturo niya kung saan pupunta si Abraham. Ito yung pananampalataya, mga kapatid. Ang paghawak sa mga bagay na walang katiyakan. Pagsunod sa Diyos, kahit mas marami kong mga tanong kaysa sa mga sagot. God is a give a glimpse, not for the total picture. Pinakikita lamang ng Diyos yung banaag at sulyap kung saan siya pupunta, pero hindi pinipicture sa kanyang Diyos. Sabi nga doon. Ang pananampalataya ay ganap at pagtitiwala na nalalaman ng Diyos kung ano ang kanyang ginagawa. Ito po yung dapat natin makita, mga kapatid. Ano? Ang pananampalataya, paghawak sa mga bagay na walang katiyakan at pagsunod sa Diyos kahit marami tayong mga tanong at kakonti ang kasagutan. Alam naman natin na lahat tayo may pananampalataya. Lahat tayo may pananampalataya. Napakaganda ay binigay sa atin sa Hebreo 11:1. Ito, sabi sa Hebreo 11:1. Ang pananampalataya ay pagsunod sa mangyayari sa ating mga pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yun po yung kahulugan ng pananampalataya. Yung bagay na hindi pa natin nakikita pero pinaniniwalaan na natin. Ito, malimit kong gawing illustration ito. Halimbawa ay si Pastora Eva nangangailangan ng pera. Halimbawa lang, Pastora Eva. Kailangan nakita ko ngayon gawin ko illustration nyo. Okay lang po ba? Salamat po. Pastora Eva ay nangailangan ng pera. At alam niya mayroon siyang anak sa abroad, si Olive. Tama. Ngayon, kailangan niya ng 20,000 itong darating na linggong ito. Sumulat siya kay Abraham, o kaya tumawag siya kay Olive. At sinabi niya, Olive, anak, kailangan ko ng 20,000 itong linggong darating. Sumagot si Olive, anak, inay, itong linggong ito, padadala ko sa iyo ang 20,000 na hinihingi mo. Wow! Si Pastora Eva, nakahinga. Ay, salamat. Masaya siya. Dahil yung kanyang problema, 20,000 ay darating. Ngunit, tanda nyo, ito yung pananampalataya, wala pa sa kanya ang pera, pero masaya na siya. Wala pa sa kanya yung pera, pero nagpupuri na siya, nagpapasalamat sa Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng pananampalataya. Sa mga bagay na hindi pa nakikita, pero nagtitiwala ka at darating sa iyo na mayroong pagpapala. Yung sinasabing pananampalataya. Hindi mo pa nakikita, panatag ka na. Katulad ng langit. Hindi pa natin nakikita ang langit. Pero pagdating ng araw na tayo nananampalataya, darating tayo doon at makakasama natin ang Diyos. Yung po yung sinasabing pananampalataya, sabi doon sa Hebreo, na pagtitiwala sa mangyayari sa ating hindi inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi pa nakikita ni Pastora yung 20,000. Wala pa sa kamay niya.
pero masena siya. Yung po'y sinasabing pananampalataya, mga kapatid. Tayo nakakakita hindi sa pamagitan ng pagpaningin, kundi ng pananampalataya. Dahil sa pananampalataya may panatagan at katiyakan tayo magiging sa mga bagay na hindi natin nakikita sa ganap at nauunawaan. Nagawa sumunod ni Abraham dahil sa ganitong uri ng pananampalataya. Sabi sa Hebreo 11:8, dahil sa pananampalataya sa Diyos, sumunod si Abraham at na siya utusan ng Diyos upang pumunta siya sa lupay pinangako sa kanya, sumunod siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Mga kapatid, ang tanong, may pananampalataya ba tayo? Kalabitin mo yung katabi mo, may pananampalataya ka ba? Okay. Meron daw, sabi, no, isa. Ang lakas nga sabi niya, meron. Ang tanong, susunod ka ba sa Diyos? May pananampalataya nga tayo, minsan hindi naman tayo sumusunod sa Diyos. Tama? Bakit? Ito ha, quote-and-quote lang mga kapatid. Ang tamaan, huwag magagalit at sana bukol sa kanya ito. Hindi, joke lang. Kung ikay may pananampalataya sa Diyos, at sinabi ng Diyos, anak, Bible study ka. Mag-Bible study ka. Susunod ka kaya sa Diyos? Ikaw ang maglilid ng Bible study. Anak, may discipleship training tayo ngayon. Susunod ka ba? Anak, may prayer meeting. Nasaan ka? Ganyan mga kapatid, yung mga bagay na yon, yung pagsunod na pinakamahirap sa pananampalataya. Pinakamahirap sa pananampalataya. May tatlong bahagi ang pananampalataya. Paniniwala. Alam ko ito, sinasabi ko nito sa inyo. Tatlong bahagi ng pananampalataya. Paniniwala, pagtitiwala, at pagsunod. Naniniwala tayo may Diyos. Nagtitiwala tayo sa kanyang kapangyarihan. Naniniwala tayo sa lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Pero yung pagsunod sa Diyos ang pinakamahirap sa tao kahit yung isang Kristiyano. Yun po ang problema ng tao. Yung pagsunod niya sa Diyos ang pinakamahirap sa kanya. Kaya ang pagiging Kristiyano mo, sorry po, Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Kung ikay isang tunay na Kristiyano, yung lahat ng bagay na sinasabi ng Diyos sa iyo, gagawin mo. Kaya lang, nagbibingi-bingihan tayo eh. Nagbibingi-bingihan tayo sa sinasabi ng Diyos sa atin eh. Eh, ang gusto ng Diyos, ito ang gawin mo, pero taliwas sa ginagawa mo. Lahat tayo ganito. Lahat tayo. Walang exempted dito. Yung mga bagay na gusto kong pinararating sa atin ng Diyos, ibinubulong sa atin ng Diyos, ito ang gawin mo, pero ayaw mong pakinggan. At ang nasusunod, ang sarili mo. Sarili natin na nasusunod. Hindi ang Diyos ang buhay natin. Kaya ang pagiging Kristiyano natin, lousy eh. Kristiyano lang tayo pagkalinggo eh. Minsan, hindi pa nga eh. Kailan natin na ibigay sa Diyos ang ating buong sarili natin sa Diyos? Mahirap mga kapatid. Pero, masarap kung susunod ka sa Diyos. Katulad ni Abraham. Dahil si Abraham ay pinagpala. Pangatlo, yung pagpapala. Sabi ng Diyos kay Abraham, gawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ay yung pangalan at ikay magiging isang pagpapala. Supernatural blessing ay tinanggap ni Abraham sapagkat sumampalataya siya sa nagbigay na super blessing na kung saan ay ang Diyos yun. Kaya sumunod siya sa Diyos,
Kaya ang super blessing na yon, dahil ibinigay sa kanya ng Diyos, dahil merong supernatural na God na nagbibigay sa bawat sa atin. May tatlong katangian ang pagpapala ng Diyos. Una, hindi malilimitahan ang pagpapala ng Diyos. Yan. Hindi nalilimitahan ang pagpapala ng Diyos, mga kapatid. Hindi nakadepende ito sa magagawa ng tao. Imposible na magkaanak si Sarah sa edad na 90 anyos. Sabi nga doon imposible. Ngunit, sapagkat ang Diyos ang nagpala, nanganak pa rin siya, gayong edad, anumang imposible sa tao, ay posible sa Diyos. Kita ninyo, walang imposible sa Diyos. Lahat ay posible. Kaya, pag nag-isip ka ng imposible naman ito, magkaanak pa kaya ako? Halimbawa, 40 years old ka na. Ay si Sarah nga, 90 years old nagkaanak pa Sa palagay kaya ninyo, yung ganang mga edad, magkakaanak pa kaya kayo? Sabi ni Jeb. Jeb, ano? Manampalataya ka lang. Sumunod ka lamang, ang pagpapala nasa iyo na, kapatid. Lahat tayo. Bibigyan ng Diyos ng pagpapala kung tayo ay tama ang ating ginagawa. Kung imposible sa tao, posible sa Diyos. Higit pa sa nagpapalang, sabi nga, anumang imposible sa tao, posible sa Diyos. Kaya mga kapatid, hindi malilimitahan ang pagpapala ng Diyos sa bawat sa atin. Ba't sabi mo, Pastor, bakit naman ganun? Limitado ata ang pagpapala sa akin ng Diyos. Yung kapitbahay ko, napakayaman na ngayon, samantalang pareho lang kami ng trabaho. Pero bakit siya? Hindi naman Kristiyano. Yumayaman, samantalang ako Kristiyano, hindi ako yumayaman. Alam niyo mga kapatid, ang pagyaman ay hindi nasusukat sa anumang mabagay. Ang pagyaman ng tao, hindi sa isang material na bagay lang. Tandaan natin hindi sa material na bagay lang kayamanan ng tao, kundi lalo na sa spiritual. Pag mayaman ka sa spiritual, kasunod na ay yaman na material. Tandaan natin mga kapatid dito. Pag mayaman ka sa spiritual, yayaman ka sa material. Bakit? Dahil ang Diyos ang kasama mo at siya nagbibigay ng pagpapala. Kaya tandaan natin mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos, nariyan lang yan. Hindi nawawala. Kailan tama lamang ang iyong pananampalataya at sumunod ka sa Diyos sa kung ano gusto ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ng bawat sa atin. Hindi malilimitahan ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Walang limitasyon ang pagpapala ng Diyos. Ang problema lang, tayong tao, tayong Kristiyano, ang may problema, hindi ang Diyos. Hindi ang Diyos. Kaya walang pagpapala tayo matanggap. Problema lagi tayo. Araw-araw may problema tayo. Linggo-linggo may problema tayo. Tanangin mo sarili mo, bakit lagi ako may problema? Ako naman ay anak ng Diyos. Bakit? Dahil hindi tayo marunong sumunod sa gusto ng Diyos sa buhay natin. Kaya tandaan natin mga kapatid, pagsunod ang kailangan natin upang pagkapala ay makamta natin. Pangalawa, higit sa mga papalang material, ang papala ng Diyos sa atin. Kasama rin ang material things, ngunit higit sa ito ay mahadlang pagkaloob ng Diyos sa atin. Hindi lamang ari-arian ibigay ng Diyos kay Abraham, kundi dangal ng kanyang pangalan. Sabi ng Diyos, gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Yan ang ibinigay ng Diyos kay Abraham. Hindi lang pala ari-arian, kundi dangal. Alam niyo mga kapatid, kahit na ikaw tayo, pero yung dangal, ang dapat nating bigyan ng pansin sa buhay natin. Ngunit, sabi nga dito kay Abraham
Binigay pa ng Diyos sa kanya ang dangal at hindi lang material na bagay. Kaya tandaan natin, ang dangal ay napakagandang sa buhay natin. Napakasarap ba nun sasabihin na ikaw ay mababantog sa inyong lugar na napakaganda, napakagaling, at napakaayos ng inyong pamilya. At sabihin, wow, ito pala mga krus na ito. Napakabuti pala mga tao ito. Makikita at mababantog sa kanilang lugar na napakagaling ng mga krus. Diba? Kaysa naman, yung krus na yan, naku, sakit ng ulo yan sa kanila pamayanan. Diba? Mahirap yung gano'n nata eh. Yung pamilya mo, yung apelyido mo, isinusuka ng bayan. Napakahirap noon, mga kapatid. Kaya yung dangal natin, iingatan natin. Pero yung dangal na yan, ibibigay sa inyo ng Diyos sa tamang paraan lang. Pangatlo, hindi limitado ang pagpapala ng Diyos. Hindi limitado ang pagpapala ng Diyos. Lalo na sa individual na tao. Nang pinagpala ng Diyos si Abraham, nagpala ng maraming tao. Ito ang tinatawag na Abrahamic Covenant. Pinagpala ng Diyos si Abraham hindi lamang para sa kanya, kundi para tumanggap sa ibang pagpapala. Kita ninyo, no? Hindi lang pala kay Abraham ang pagpapala, kundi sa maraming tao. Tayo pinagpala ng Diyos upang magpala rin sa iba. Sabi nga sa pamagitan natin, kailangan makita natin hanggang ibinabahagi natin sa ibang ating pagpapala, patuloy tayong pagpapalain ng Diyos. Ngunit, sa sandaling tumigil na ang pagpapalang ibinibigay mo sa ibang tao, titigil na rin ang pagpapalang ibinibigay sa ng Diyos. Na natin na mga kapatid ang susi po pala ng pagpapala ng Diyos, habang ikay nagbibigay ng pagpapala sa ibang tao, ang pagpapala ng Diyos ay hindi titigil sa iyo. Pero, pag tumigil na ang pagpapalang ibinibigay mo sa iyong kapwa at sa ibang tao, titigil na rin ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Bakit? Ayaw mo nang pagpalaan ng ibang tao. Ba't kita pagpapalain pa? Ang gusto mo, pagpalain ka ng Diyos, samantalang ibang tao, hindi mo pinagpapala. Yung pala, isang susi pa rin pala mga kapatid. Na ang pagpapala ay ibinihinto rin pag tayo ay minto sa pagpapala sa ibang tao. Sumampalataya si Abraham at dahil doon pinagpala na ganyan lamang. Mula sa pagiging Abraham, naging Abram ang pangalan niya. Sabi sa Genesis 17:5, hindi si Abraham ang tinawag sa inyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Ito yung sinasabi sa Genesis. Mga kapatid, tanda natin ang susi ng kahadiran ng Diyos ay ang pagsunod. Magsunod ka, kapatid. Sumunod tayo sa gusto ng Diyos sa atin. Huwag tayo papangipengok, huwag tayo patamad-tamad. Alam po ba ninyo, ang pagpapala ng Diyos na rin lang yan Pero unahin mo ng Diyos. Pag inuna mo ang Diyos, kasunod na ka ang pagpapala sa iyo. Alam po ba nyo, ito, sa aming mag-asawa, nung nakakilala kami sa Panginoon, nung ako'y nasa sa Laguna pa, San Pablo City, wala po kong niisip kung sino po yung mapapakasawa ko. At hindi ko iniisip kung ano yung magiging magandang trabaho ko. At hindi ko iniisip na ako'y magkakaroon ng pamilya pa noon. Kasi nga, nagkasakit nga ako noon Hindi ko na iniisip na magkakapamilya pa ako dahil nagkasakit nga ako. At hindi ko alam kung maayos pa yung takbo ng sarili ko. Hanggang sa dumating yung nakakilala ko sa Diyos. Nung nakakilala ko sa Diyos, doon ko naramdaman ang pagpapala ng Diyos sa akin. Bakit? Sumunod ako sa gusto ng Diyos sa akin.
Naglingkod ako sa Kanya. At paglilingkod ko noon, na may sakit ako, nakita ng Diyos sa aking paglilingkod na kailangan ko pala magkaroon ng isang magandang buhay. Alam po ba ninyo, nung nakita ng Diyos sa akin sa paglilingkod ko, pinagamot ng Diyos ang aking katawan. Inooperahan ako sa orthopedic. Kahit isang taon ako sa orthopedic, naoperahan ako. Pagkatapos noon, nung naoperasyong yun, ang maganda doon, naglingkod pa rin ako sa Panginoon. Pagdating ko dito sa Manila, naglingkod pa rin ako sa Panginoon. Yung eskwelahan diyan sa GSIS High School, sa Project 8, pag walang teacher, pinapasok ko yun at nagtuturo ko sa kanila. Ako nagtuturo ng spiritual life sa buhay nila. Hanggang makilala ko si Eva Marie Pilibelio at Chesa na ngayon. Kita niyo? Hindi ko akalain na makikilala ko si kapatid. Dahil noon, so yabang ko, no? Meron akong girlfriend noon Kristiyano rin Pero nagkawalaan kami. Hindi pala yun ang akala ko, siya na mapapangasawa ko noon. Dinadala ko na sa Laguna, pinakilala ko sa amin, pinakilala ko sa mga kakilala ko, pero hindi pala yun. At ay binigay sa akin ng Diyos, supernatural. Isang malaking pagpapala sa buhay ko. Nagkaroon ako ng 3 anak na gwapo at maganda. Nagkaasawa ko na maganda dahil may asawa siyang pogi. Binless kami ng Diyos. Bakit? Patuloy kami naglingkod sa Kanya. Patuloy kami pinagpapala namin ng maraming tao kahit paano. Kahit sa kunting bagay pinagpapala namin. Bakit? Yun ang susi ng Diyos para tayo pagpalain. Kaya nung ako sumunod sa Panginoon, binigyan ako, bless ako ng Diyos, ng trabaho, ng pagpapala, ng pamilya, hanggang sa ngayon, kalakasan pa ng katawan ko. Kita nyo, next year, 70 na ako. 70 na ako next year. Pero akala nila, 59 lang ako. Dahil nagpakulay ako ng buhok. Pero pag hindi kulay buhok ko, siguro tingin sa akin, 68. Pero 69 na ako. Kita niyo mga kapatid, pagpapala ito sa akin ng Diyos. Dahil sumunod ako sa kagustuhan ng Diyos. Kaya ang susi ng Diyos, sa bawat sa atin, mga kapatid, para ikay pagpalain, sumunod ka lang sa Kanya. Ang pananampalataya mo ay tama lamang sa Kanya. At ang pagpapalang yan ay ibibigay ng Diyos sa bawat sa atin. Amen ba? Kaya mga kapatid, kung gusto niyo gumanda ang buhay ninyo, at kung gusto niyo makatapos kayo ng pag-aaral, at kung gusto niyo gumanda ang future ninyo, sumunod kayo sa Diyos. Yan ang susi ng Panginoon. Yung pananampalataya mong yan, ang dapat gawin mo sa buhay mo. Kung ano yung gusto mo ma-achieve sa buhay mo, ibibigay ng Diyos yan, tama lamang ang direksyon na pinupuntahan mo. Kaya mga kapatid, ang susi, pagsunod plus pagpananampalataya equals ano? Sabay-sabay. Plus pananampalataya equals pagpapala. Gusto niyo ba pagpalain mga kapatid? Siguro alam na natin ngayon kung ano gusto natin pagpalain. Kapatid, yung gusto mo mangyari sa buhay ninyo, makakamtan niyo yun. Basta lamang tama ang pagsunod natin sa Diyos. Kaya mga kapatid, walang dahilan para tayo magkaganito sa buhay natin. Walang dahilan para tayo ay maghirap. Walang dahilan para tayo hindi umasenso. Walang dahilan yan. Ang dahilan, nasa iyo lang. Kung ikay tatamad-tamad at ikaw ay hindi sumusunod sa gusto mo ng Diyos sa buhay mo. 6 na araw binigay sa atin ng Diyos. 1 araw lang sa Kanya. Pero minsan, tinatamaran pa natin. Minsan nga, kailangan natin sumunod sa Diyos. Ngunit, sabi,
Pastor, kailangan ko kasi mabuhay ako, pamilya ko eh. Kasi ako lang nagtatrabaho eh. Alam niyo mga kapatid, walang problema yun. Alam ko na magtatrabaho kayo eh. Pero yung isang oras, 2 oras na bibigay mo, igugugol mo sa Diyos, ibigay mo. Huwag mong hayaan na ang iyong sarili at yung buhay ng isipan mo at ang pagkatao mo, doon, pumunta lang sa mga material na bagay. Ang unahin natin, spiritual muna. At kasunod na niyan yung mga material na bagay na ibibigay sa atin ng Diyos. Tanda natin mga kapatid, kaya nagiging hadlang sa atin paglilingkod sa atin sa Diyos natin eh. Dahil sa material na nakikita natin. Material na bagay na nakikita natin, hindi yung spiritual. Kaya nga sabi, ang pananampalatay, mga bagay na hindi pa natin nakikita, ay pero nadadama na natin. Kahit hindi pa natin nakikita. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, dapat natin ibigay sa Diyos ang ating sarili. Huwag nating hayaan na tayo malugmok sa mga bagay na material lamang sa mundong ito. Kundi unahin natin yung spiritual na buhay at ang kasunod na niyan, pagpapala sa bawat sa. Amen ba? Susunod na ba tayo sa Diyos? Parang ayaw eh, no? Ulitin ko tanong, mga kapatid. Susunod na ba tayo sa Diyos? Parang mahina pa rin. Ulitin ko, mga kapatid, susunod na tayo sa Diyos. Yan. Kasi alam ko, pagka amen, labas sa ilong eh, parang ayaw yung sumunod eh. Ano? Kasi minsan, nag-amen tayo eh, labas sa ilong. Eh, hindi po yun. Alam nyo, pagka nag-amen kayo at labas sa ilong, walang pagpapala yun. Alam nyo kung bakit? Kaya ayaw nyo mag-amen na malakas. Dahil iniisip nyo, yung gagawin pa rin ninyo sa material na bagay. Ha? Nagkaganito na po ako dun eh. Nagkaganito na rin ako noon eh. Na ayaw ko sumunod sa Diyos dahil kailangan kong magkaroon ng ganito. Pero hindi pala yun ang susi. Susi pala, sumunod ka muna sa Diyos. Sumunod muna tayo sa Diyos, mga kapatid. At sabi ko nga, kung ma-achieve mo yung iyong goal na 5 years magkaroon ka ng sarili bahay, makakamtan mo yung mga kapatid. Sa pananampalataya lang sa Diyos. At sumunod ka lang sa gusto niya. At kayo, lahat tayo, magpapala ng Diyos kung tama ang puso natin sa pagsunod sa Kanya. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito sa kadakilaan mo sa amin. Patuloy mo iukit na malalim sa puso namin ang mga aming pinag-aralan. Pagsunod, nananampalataya ikaw sa pagpapala. Alam namin, Panginoon, na mahirap sumunod sa iyo, pero alam namin, Panginoon, na ito yung susi upang makamta namin ang pagpapala na galing sa iyo. Katulad po ni Abraham na sinabi sa kanya ng Diyos kung saan sa pupunta. Hindi na po nagtanong si Abraham kung ano po ang pupuntahan niya at kung saan lugar, Panginoon. Sana ganun din na maging usapan namin sa puso namin, Panginoon. Na pag sinabi mo sa amin na kami sumunod sa iyo, ay susunod kami na walang pag-alinlangan, walang sabi-sabi, at walang pagdududa. Panginoon, tulungan mo po kami. Tulungan po bawat sa amin. Hindi po kami mag-focus sa mga material na bagay, kundi mag-focus muna kami sa spiritual. Pagkat alam na, Panginoon, pagka kami tama sa aming spiritual, sa aming pananampalataya, ang kasunod na noon ay ang pagpapala. Kaya salamat po. Patuloy mong iukit na malalim sa puso ng bawat sa amin na ikaw po ang Diyos nagbibigay ng lahat-lahat at wala na iba. Kaya purihin ka sa umagang ito, Diyos. Nawa, sa pag-alis namin sa bulwagang ito, kasama ka namin ang aming pagsunod
ay walang pag-alinlangan sapagkat ang pananampalataya namin tama at ang pagpapala ay makakamtan na ng bawat sa amin. Salamat po. Patuloy pagpala ng bawat sa amin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.